Mayong udto mga kapaglaom, among pag-abi-abi kaninyo dinhi sa programa nga maghatod sa pinakalabas nga mga kalihukan sa kapubudan sa lawak sa teritoryo sa hiniusang puwersa sa Southeastern Philippine Union Conference o Southeastern Philippine Union Mission. Kininyong ubos nga igsoon, makardayhan. Karong Setyembre 6, 2025, among ihatod diha kaninyong mga pinakalabas ng mga balita nga nagsabuag sa kamatuoran ug nagdalaog na pong paglaom uban ng puwersa sa katawan sa Dios. Kini ang kapaglaom, Analiza La Victoria. Kami magatutok sa matag kalihukan nga magdala kanato sa pagdayeg sa kaayo sa atong Ginoo o magatod kanato sa pagila siyang gahom sa atong kinabuhi. Atong saksihan mga programa nga nagdala og paglaom ug paghimaya sa Dios. Kini yung ubos nga igsoon, Daniel Capo. Og uban kita sa pagsaksi sa mga kalihukan og kalampusan inini nga semana dinhi sa Mispa Live News and Commentary. Alang sa mga balita nga nagdala og buhing paglaom, The Greatest Love Story. Walay makalupig, nagdani sa dalan sa kaluwasan sa mga kaigsuonan sa Zamboanga Peninsula. Mga colporture sa tibuok Southwestern Philippines, mas gipadasig atol sa Literature Evangelist Congress. O mga delegado, midagsa sa Pagadian City, alang sa dakong music convention. Kini, uguban pa mga balita ang atong atangan nilang sa Mispa Live News and Commentary. Live, gikan sa buhatan sa Hope Channel South Philippines. Kini ang Mispa Live News and Commentary. Alang sa unang makapadasig nga balita, The Greatest Love Story. Walay makalupig, nagdani sa dalan sa kaluwasan. Kini ang mensahe nagpasabot sa dakong gugma sa Dios o sa pag-auhag sa katawhan nga musunod sa iyang dalan sa kaluwasan sa mga kaigsuonan sakop sa Zamboanga Peninsula. Si Kapaglaom James Maglangit, maghahatag sa balita. Panagsaon nga gayon uban sa leader sa SSD kung Southern Asia Pacific Division mipay gayon sa usa ka semanang evangelistic effort sa temang The Greatest Love Story walay makalupig dinhi sa Covered Court, Barangay Kayagan, Bayog, Zamboanga del Sur. Agosto 17 ngadto sa 23 ning tuig 2025, gipahigayon ang evangelistic effort sa dakbayan sa Kahayagan, Bayog, Zamboanga del Sur uban sa temang The Greatest Love Story walay makalupig. Pinaagi sa matag gabi nga presentasyon og satellite radio nga pagsibya. Si Attorney Evan M. Villaroben, ang kasamtang Associate Treasurer sa Southern Asia Pacific Division kun SSD, maoy nahimong magsusulti sa matag gabi nga pagpasantop nga gitambungan sa mga lumulupyo sa mao nga dapit. Iyahang gihatagan og gibugaton ang sugilanon sa gugma sa Ginoo nga iyang gitanyag sa matag usa ug aron paunsa nato kini mapahat sa katilimban. Ang akong hangyo ug akong kining pagpadasig sa ato mga kaigsuonan nga ang mensahe sa Dios ato yung tabangan mga igsuon kay aron dali ni mahuman, dali ta makauli dito sa langit. Unya kadtong gusto mo pahat daghan kaayong nagkalanlain nga mga ideya, pwede ta mohatag sa ato ang kusog, pwede ta mohatag sa atong mga salapi, unya pwede ta mo apil sa buhat sa Ginoo mga igsuon, daghan tag mga paagi nga makaapil sa buhat. Ang mga kaigsunan sa duha ka distrito sa rural ug sa Bayog Central Church dunay kasing-kasing sa pagsuporta sa buhat sa Ginoo, so wala gi imposible nga dili na mo mahimo uban sa tabang sa Ginoo. Kung nga mensahe nga kini magapadayon samtang kami nagapadayon usab sa pagkinabuhi ingon nga mga Kristiyanon. Og sa ingon niya na kini nga mga panghitabo nga among nasinati nining panahon na amo kining sublion dito nya sa langiton nga puloy-anan. Ang mensahe nga nakapadecide sa ako mas nindot gyud ay magkinabuhing na ay Ginoo. Mas nindot siya tungod kay bisan pag unsang mga struggles nga ato ang agian, pero mas gaan siya compared sa walay Ginoo. Kana jud ako ang nakuanan bisan pa man sa mga daghan kaayong mga temptasyon karon, pero kumutawag lang gyud ka sa iya, wa gyud pagduduha nga motabang siya. Sa tibuok nga semana sa pagmensahe uban sa mga lider sa lokal nga iglesia sa Bayog ug mga kaigsunan, adunay 150 ka mga hamiling kalag ang gidawat kang Hesukristo pinaagi sa santos nga bautismo atol usab sa pagsibya pinaagi sa satellite radio.
bisan pa mas sa nagkalain-laing pagsulay, apan wala kini nakapabalda sa kalampusan sa maong nga programa. Ang susama ni ini nga panagtigom sinudlanan lamang sa mas lig-on nga pag-alagad o pagpugi sa bulaton sa Dios. Gani ang gugma sa Ginoo mao'y pinakadako nga sugilanon nga walay makalupig. Kinis kapag laom sa Maglangit alang sa MISPA Live News and Commentary. Daghang salamat kapag laom James Maglangit. Mga kulportor sa tibok Southwestern Philippines mas gipadasig atol sa gipahigayon nga Literature Evangelist Congress. Ang mga panagtigom naghiusa sa mga literature evangelists aron lig-unon ang ilang pagkugi sa pagdala sa mga basahon nga nagdala sa paglaom o espirituhanong mensahe ngadto sa matag panimalay. Si kapaglaom Lea Camacho magabalita. Ubos sa pagdumala sa Southwestern Philippine Union Conference, usa ka pinasahing Literature Evangelist Congress ang gipahigayon mismo dinhi sa sulod sa buhatan alang sa pagpadasig sa atong magbubuhat sa pinatik. Kapin sa 200 ka mga literature evangelist nga mga credentials o license gikan sa nagkalaing-laing dapit sakop sa Southwestern Philippines ang napanalanginan gayod sa mga mensahe ug mga pagpadasig alang sa mas lig-on nga pagkinabuhing Kristohanon isip mga kolportor. Atong mga balasahon nga mahatod ngadto sa mga opisina, ngadto sa mga kabalayan, mao kani ang mag-edukar sa mga tao sa kamatuoran nga sa umalabot nga mga adlaw matud pa sa Espiritu na nga more than 1,000 will soon be converted in one day. Most of whom will trace their first conviction through the reading of our publications. Jesus is coming, I will go. Mao ning tema karon sa Southwestern Philippine Union Conference, Literature Evangelist Congress, o mao po ni ang tema sa tanang mga congresses, sa tanang unions throughout the division. Tungod kay nagatawag kita nga ang tanang magmatinumanon sa pag-alagad, matimanon sa buhat sa literature ministry para daghang madala nga sa tiilan sa Ginoo pinaagi sa mga balasahon. Kini nga event, sagyud kayo kadako nga panalangin kanamo isip nga literature evangelist. Din namang mga speakers kagikan sa SSD o uban usab sa PPS nagpadasig sa matag sa kanamo nga ma-equip kami sa espirituhanon gayud nga pagkaon. Refreshment also tungod kay as leaders we need more information o more nga mga updates, especially more ideas and experience sa field aron nga especially sa among mga publishing leaders sa division, sa union and sa mga mission conference ng mga directors. Kining maong katiguman nagpahinumdom nato nga ang mga anak sa Dios dasig kanunay sa pagduso sa buhat sa kaliwasan ni ining mga ulahing adlaw. Kini ang inyong kapaglaom Lea Camacho Tansiko alang sa MISPA Live News and Commentary. Daghang salamat kapaglaom Lea. Sa Western Mindanao mga higala, mga delegado may dagsa sa Pagadian City alang sa gipahigayon nga dakong music convention. Gikan sa lain-laing dapit sa Western Mindanao ug kasikbit nga mga lugar, gatusan ka mga partisipante ang nanambong sa maong kalihukan. Alang sa detalye, aniya si kapaglam Krisha May Lapaz. Nagsaan na ang mga delegado ug tigpamulong dinhi sa Pagadian City Adventist Center, Bulatok, Pagadian City alang sa duha ka adlaw nga conference-wide music convention. Ang kalihukan magsugod karong Biyernes, Agosto 22 ug magpadayon hangtod ugma Sabado, Agosto 23, 2025. Ang convention nagdala sa tema nga Sacred Sounds sa celebration of worship ug naglakip sa seminar ug workshop kabahin sa church music ug song leadership. Gilauman nga motambong ang mga music coordinators and song leaders sa matag iglesia sa tibok kaumahan sa Western Mindanao Conference ug mga kaanib sa iglesia gikan sa nagkalain-laing lugar sa rehiyon. Ang bisitang tigpamulong mao si Pastor Japhet L. Ligario, lecturer sa church music, nga motudlo sa bahin sa papel sa musika sa pagsimba ug sa husto nga pagpangulo sa mga awit. Gusto na mo gyud ipaabot sa mo ang church ang tanan nga mga mensahe diri para
ma-learn pud sa mo ang mga kaigsuonan. Akong ginahuna nga this workshop will help me and my companions leading the congregation back in our church. Usa sa mga gusto namo makatunan is usa ka importante ang music ministry para sa lokal nga simbahan nga amo ang babalikan. I hope nga ang kani nga convention makakuha mi og daghan nga mga lessons or mga learnings nga pwede namo madala sa among lokal nga church para malambo nato ang music ministry. Sa kasamtangan, padayon ang pagpangandam alang sa opisyal nga pagbukas sa programa, diin gilauman nga masinati sa tanan ang usa ka makapadasig o espirituhanong panaghiusa pinaagi sa musika. Gikan dinhi sa Pagadian City Adventist Center, kini si Krisha Lapas alang sa Mispa Live News and Commentary. Daghang salamat sa mga report. Kapag laom, Krisha May Lapaz. Sa laing bahin mga higala, Union-wide LA Convention o Leadership Summit gipahigayon sa Southern Mindanao Mission. Ang balita igahatag ni Kapaglaom Laika at Yenza. Kapaglaom Laika. Sa pinakauna nga higayon, nagpatigayon ang Southeastern Philippine Union Mission sang usa ka Union-wide Literature Evangelist Convention o Union-wide Leadership Summit sa dakbayan sang Southern Mindanao Mission. Ang kini nga duha ka pinasahi nga katigyanan nagtigayon sa tunga sang inspirasyon, pagkahiusa kag pagtuo, samtang gintipon sini ang mga literature evangelist kag mga pangulo halin sa lain-lain nga mga misyon kag komperensya sa bugos nga union. Sa Union-wide Literature Evangelist Convention, gihatagan pagpasidungog kag pagpalangga ang kabudlay kag kadalagaan sang aton mga komputors nga mga misyonaryo nga sa bulig sang ilang mga libro kag balaan nga basahon nagadala sa mensahe sa paglaom sa tagsa ka panimalay. I now declare this Literature Evangelist Convention officially open. Nalipay kog dako mga kawanan sa buhat, labi na niata karon sa first Union-wide Literature Evangelist Convention 2025. I believe that it is not a coincidence, but it is God's appointment nga nag-iusa ta so sa kadako og tumong og tuyo para sa kalambuan sa buhat sa kaumhan sa literature evangelist. Lagip na pagyod nga madasig ang aton pagbuhat, matagpulong atong napaminawan sa mga nagkadaiya nga mga lecturer mo'y hinungdan nga mutabang nato sa pagpadayon yun sa buhat sa Ginoo, labi na pod nga matabangan ta sa paglahutay nining katapusan ng mga adlaw. First Union-wide Literature Evangelist Convention. Nahimo kini dinhi sa ato ang mission dinhi sa Southern Mindanao Mission og nalipay tas pagpasalamat sa atong buhi nga Dios nga siya naghatag og panalangin sa kalampusan og pagpasalamat sab nato sa ato ang mga invited nga mga speakers gikan sa division, gikan sa ato ang mga kaubanan dinhi sa mission o sa tanan nato nga mga administrators nga nag-apil niini karon kauban sa tanan nato mga EPML, Credential Literature Evangelist, lakip sa mga licensed literature evangelist. Ang kini nga summit o convention naghatag kay gunan sa mga pangulo nga mangin mas maligon, mas himakas kag mas epektibo nga mga tulogyanan sa bulaton sang Dios. Southeastern Philippine Union Mission, Policy Ministries Department. Jesus is coming. I will go. Get involved. Lead and move. Gikan diri sa General Santos City, kini si Laika Atienza nagabalita alang sa Mispa Live News and Commentary. Dagang salamat kapag laom Laika Atienza. Dugang nga report gikan sa Western Mindanao. Natapos ang music convention pinagi sa mga panata sa musika ug pag-alagad. Ang detalye gahatag ni Kapaglaom Riza Tabamo. Kapaglaom Riza. Tapos ang conference-wide music convention pinaagi sa usa ka commitment service diin mipanghimatuod ang mga delegado sa ilang panata sa pagpasiugda sa music ministry o paghalad sa ilang talento alang sa Ginoo. Sa ilang panumpa giingon sa mga delegado nga ilang pagadaygon ang Ginoo pinaagi sa pag-awit nga puno sa gugma o pagtamot sa Dios, dili alang sa performance kundi alang sa tinuod nga pagsimba. Apil sa ilang mga saad mao ang pag-awit sa husto ug matarong, ang padayon nga pagsabot
pasabot sa musika, ang pagpalikuon sa Hope Channel o Radio Ministries ug ang paghalad sa ilang gugma, panahon o pinansyal nga suporta ngadto sa Ginoo. Nag-commit mi nga God first and God all. Tinuod gyud na siya. Unsa ang ato ang mga plano sa kinabuhi ato yung unahon pag-seek ang guidance sa Ginoo. As music coordinator sa among church, kinahanglan gyud nato kita mga song leaders, music coordinators, ato gyud isik first ang guidance sa Ginoo. Aron matag sa kanato mahimo nga productive, mahimo nga panalangin usab ngadto sa ato ang community, diha sa church, sa talento nga gihatag sa ato ang Ginoo. Gipasiugda usab sa commitment service nga samtang adunay dili husto nga musika, ang mga magtotoo gitawag nga mag-focus sa husto, musika nga makapadaog ug makapasidungog sa Dios, nga gihatag sa insakto nga paagi ug tukma nga higayon. Human ni UMC Wide Music Ministries Convention, atong gi-expect alang sa atong mga delegates nga muawit sila, mutudlo, mugiya sa mga nindot nga pag-awit diha sa simbahan, sumala sa ilang nakatunan dinhi, o nga bisan unsa ang mga trials, mga lockdown, mga pagsaway, dili na ta matarog ni ana. Kay nasayod naman ta nga ang tanan diha sa Ginoo ikalipay niya. Para sa mga delegado, klaro ang tawag magpadayon sa pagtubo sa music ministry, mosuporta sa buhat sa iglesia o kanunay nga maghimo sa musika alang sa Ginoo. Ang ilang pahinumdom, hustong musika, hustong delivery o hustong okasyon. Gikan dinhi sa Pagadian City Adventist Center, Zamboanga del Sur, kini si Riza Tabamo alang sa Mispa Live News and Commentary. Dalaygo ng Diyos ni Ana kapag laom Riza Tabamo. Sa pagbalik mga higala, saksiyan ta ang mga mensahe ni Pastor Ligario nga nagpaligon sa pagtuo pinaagi sa musika. Og mga igsoon, ikaw ba mutuo sa right time? Kanus aman ang right time? Si kapaglawang tawing magahisgot kabahay niini, dinilang sa unsa daw. Og mga kahimuan kabahin sa ASI, atong isgutan kauban ng Sabbath School and Personal Ministries Director sa Southwestern Philippine Union Conference, Pastor Abon Junito Caime. Kini uguban pang mga balita atong saksihan dinilang sa Mizpa Live News and Commentary. A message from your friend, Hope Channel, South Philippines. Daghang salamat nini nga pahinumdum. Mga kapaglaom, mga mensahe ni Pastor Ligario nagpaligon sa pagtuo pinagi sa musika. Pinagi sa iyang pagpadasig, gipatunhay ang papel sa awit, isip instrumento sa pagduol sa Ginoo o pagligon sa espirituhanong kinabuhi. Alang sa detalye, ani si kapaglaom Princess Polo. Kapaglaom Princess. Sa Pagadian City Adventist Center, gipasiugdahan ni Pastor Japheth Ligario ang mensahe sa Hour of Worship atul sa ikaduhang adlaw sa Conference-wide Music Convention. Ang iyang mensahe mitutok sa tema nga Sacred Sounds, a Celebration of Worship. Gipunting ni Pastor Ligario nga ang musika dili lamang kalingawan, kundi usa ka balaan nga halad nga naghiusa sa katawhan ug nagpaligon sa ilang pagtuo. I want the delegates to know and to understand that to lead out sa music ministry is their calling sa Ginoo. So they should be confident
kang ilang ginahimo is has an assignment from the Lord to them. Ang Sabbath worship mitigom sa 140 ka mga delegado ug song leaders gikan sa nagkalaing-laing distrito sa Western Mindanao Conference diin makita ang panaghiusa ug kalipay sa espirituhanong pag-awit. So, ang pinakadako jud nako nga natun-an jud kay pastor no nga iya yung gi-highlight og ayo is that there is no wrong music. But dili tanan music fitting for church. So maulan jud ako may share ninyo no nga wala jud mali kung ang kanta gikan sa imong heart. Pero dili tanan kanta pwede nimo kantahon sa church. Alang sa mga delegado, ang mensahe nagpahinumdum nga ang musika usa ka madasigon nga pamaagi sa pagsimba ug ang tinuod nga pagdayeg makita dili lang sa tingog apan sa kinabuhi nga matinud-anon nga mosunod sa Ginoo. Gikan sa Pagarian City Adventist Center, kini si Princess Lynn Polo para sa Mizpa Live News and Commentary. Daang salamat sa mong report, Kapaglaong Princess. Gikan sa Western, anhita sa Zamboanga Peninsula, panaghiusa og pagpasalamat, Ulutalma Adventist School, uban ang dakong pagtuo kalipay, giselebrar sa ikaduha nga anibersaryo. Aniya ang report ni Kapaglaong James Maglangit. Aniya kita dinhi sa isla sa Dakbayan sa Lutanga, Zamboanga, Sibugay alang sa pagsaksi ug pagsahulog sa ikaduhang anibersaryo pinaagi dinhi sa Adventist Elementary School, Olotama District Incorporated. Niadtong Agosto 31 tuig 2025, gihigayon ang ikaduhang anibersaryo sa Adventist Elementary School, Olotama District Incorporated, usa sa mga tulungaan nga sakop sa Zamboanga Peninsula Mission. Sa sayong kabuntagon, gisugdan ang kalihukan pinaagi sa usa ka motorcade isip formal nga pagpangabli sa maong selebrasyon, inubanan sa mga ginikanan, estudyante, kaigsuunan, bisan pa ang mga kapulisan o mga kauban sa Bureau of Fire Protection nga nagpakita sa ilang mainiton nga suporta. Happy and proud kay kung I was able to send my child here at Adventist Elementary School, Olotalma District Incorporated. Kay aside from academic improvement, the lessons like that, nakita na ko siya nga nag-grow siya spiritually and mas kumbaga nahiduol siya sa Ginoo. Kay at very young age, siya mismo ang like lead na mo every time, like mag-travel me, mag-pray gina siya. Protection, for guidance, before mangaon, kana nakita dyan ako and nakita nako ang mas na-improve ang ihang kanang sense of discipline sa kaugalingon. Sulod sa maong nga programa, gihimo ang kulminasyon sa buwan ng wika pinaagi sa lain-laing presentasyon sa mga estudyante. Nadungog usab ang mga testimonya sa mga ginikanan nga nagpasalamat sa pag-atiman o pagtudlo sa ilang mga kabataan. Samtang gipegahin usab ang pagpanalangin sa duha ka bag-ong classrooms nga gipanguluhan ni Pastor Vilmar Mandalupa, kasamtangang Executive Secretary sa Zamboanga Peninsula Mission. Daghan kayo ang panalangin nga gihatag sa atong Ginoo kay gani sa second anniversary akong nakita nga successful ang atong events, and then ang usa-usab ang pag-blessing sa atong bag-ong 2 classrooms gani bisan sa kapiki apan ako yung nakita nga ang Ginoo nagamit og mga katawhan alang sa nga nahimong sponsor o nahuman gyud ang ato ang 2 classroom buildings. So akong ikalipay gayud na uban ang panalangin og tabang sa mga kaigsuonan usab nato nga Muslim nga diin na malampuson gayud og dili lang sa ilang pagtabang kundi ang dakong pagsalig nila nga nagapadayon gid sila pagpa-eskwela diri sa atong tulungaan. Gidungag usab ang raffle draw nga nakahatag og kalipay og kadasig sa mga partisipante og ang makalingaw nga fund run nga giapilan sa mga kabataan
ginikanan ug mga hamtong hantod sa mga idarahan isip paagi sa pagpangusog ug pagbadasig sa panaghiusa. This is how the power of vision on the part of the leadership of our school board. And I am very happy that despite of our insufficiency of the funds, but because of determination, because of courage, because of our focus for our mission, this is now the celebration of God's goodness, blessing the Olotalma district for a church school now operating and becoming a blessing to the community. And according to the testimonies of our parents during this program of the second year of the celebration, they have seen how the characters of our children are built in God, as this is the very purpose of the mission and the philosophy of the Adventist education. Sa tibuok adlaw nga selebrasyon, usa lamang ang nasuta. Ang panagiusas komunidad uban sa suporta sa iglesia maoy tinubdan sa kalampusan ug tinuod gayod nga the best is still yet to come. Panaghiusa uban sa gugma alang sa iyang katuyuan maoy tinubdan aron ang kalampusan atong mabatnan. Nagagikan dinhi sa Zamboanga Peninsula, Olotanga Island, kinis ka paglaom James Maglangit alang sa MISPA Live News and Commentary. Daghang salamat kapag Laom James. Mga igsoon, mga crew ug staff sa Hope Channel South Philippines nagbisita og mga balaing alampuanan sa Japan. Ang mga kalihukan nagpasiugda sa pagpaligon sa pagtuo o pakigambit sa espirituhanong panagiusa uban sa atong mga igsoon didto. Ani ang report ni Kapaglaom Analiza La Victoria. Ang among nga kining nga pamilya hatag yung inspirasyon sa mua labi na sa pag-alagad sa Ginoo nga hangtod karon nga na abot pagi sa higayon nga nibalik na ang pagsimba diri sa Japan, pero kanang konsa mo kasing-kasing nga dito na lang perminti maminaw sa live stream sa Hope Channel tungod kay kining debate na mo nga kining mas komportable mi ug nga maminaw sa mga pulong sa Ginoo labi na sa mga lawiton nga among napaminaw nga kadasig nahatag ka mo kada segundo sa mong pag-alagad. Og nagpasalamat mi kani nga adlaw nga nakabisita ang Hope Channel crew sa mga iglesia sa Korea Church sa Japan nga sa tanan ni membro sa mga opisyalis sa mga iglesia lipay kaming dako nga nakani sila di amo sila himamat nga personal og pasalamatan namong dako labi na sa labang makagawon sa tanan nga nagahatag og kining ideya or nagahatag og kining sitwasyon nga mayo ang ilang pagbiyahe ug nakaabot sila nga komportable og amo sila himamat personal. Salamat kayo sa Hope Channel. The song that I like sa Hope Channel is Adtuta sa Langit. It's because it reminds me of my sister when she was sick, and her name is Promise Joy. And every time in the morning we had a worship, we always sing Adtuta sa Langit, and she always tell me that I don't have to worry about when she's gone because we have hope, and that hope is heaven. And mag-adtuta sa langit ug dito mi magkita. And I'm so happy and grateful, beyond grateful sa Hope Channel nga ako ang nakita diri sa Japan, because we just every time before we worship, we watch the praise team in Hope, and we always think that someday we'll see them, and now I see them but without her. But you guys sing the Adtuta sa Langit, it makes me feel that song makes me reminds me of her. Ug bisan pa nga wala na siya karon, and I know we have hope na mag-adtuta sa langit, kita na yung tatanan. And I know that God is preparing a
place for us that we're gonna see each other again in heaven. Ang mensahe sa paglaom sa Hope Channel South Philippines dili lamang limitado sa Pilipinas, apan kini mikaylap gayod bisan pa man sa Japan. Kini lamang nagpamatuod nga ang pulong sa Dios walay utlanan, og pinaagi sa media ministry daghan pa ang makakaplag sa hingpit nga paglaom og kaluwasan nga makita lamang diha kang Kristo bisan asa ka pa man sa tibuok kalibutan. Dahang salamat sa mong report kapag laom analisa. Mga estudyante nasangkapan sa kaalam pinagi sa research workshop nga gipahigayon sa Mountain View College Academy ubos sa pagdumala sa Central Mindanao Mission. Ang maong kalihukan nagtumong sa pagpaligon sa abilidad sa kapatanunan sa pagbuhat og tukmang panuki-duki nga maggamit alang sa ilang pag-eskwela ug pag-alagad. Si Kapaglaom Adela Eleuterio maghatag sa balita. Gipahigayon karong adlaw ang research writing workshop sa Mountain View College alang sa Cluster 2 Central Mindanao Mission na may tema Curiosity Unleashed. Research that honors God and helps humanity. Ang Research Writing Workshop Series Phase 1 para sa mga high school students sa Mountain View College ubos sa pagdumala sa Edukasyon Department sa Southwestern Philippine Union Conference. This research workshop helps the students to develop their intelligence and for them to be able to know the limitations and gap of their knowledge. And this will also help them to love research more. Ang kalihukan gitabungan sa mga tinun-an gikan sa Lakeview Adventist Academy ug Mountain View College Academy nga may tema nga Curiosity Unleashed, research that honors God and helps humanity. Very glad that they applied this seminar in our school and also with LVA because we learn how to form research papers and also how to defend and form our proposal because these papers will still be used and made until college, which is why this will be very useful for our future. The education team of Southwestern Philippine Union Conference is into empowering our schools in terms of research, establishing a strong research culture in our campuses, not only in the college level, not only in the high school, even in our elementary schools. We are experiencing a significant difference on how we are accepting and embracing research, not only among our students, but even the enthusiasm in our mentors in pushing really quality research output in our campuses. ISIP Education Director dinhi sa Central Mindanao Mission, dako ang akong kalipay nga na-involve kining duha ka tulunghaan dinhi sa Mountain View College Academy o Lakeview Academy niining research. Malampuson ang workshop sa pagpukaw sa kuryosidad sa kabatanunan. Dahang salamat kapag laom Adela. Sa laing bahin, MMA Teens Praise midanag sa 2025 Mindanao International Music Festival. Ang grupo sa kabatanunan nagpasiugda sa ilang talento o pagtuo pinagi sa musika nga nagdala og inspirasyon sa mga mananambong sa maong kalihukan. Aniya ang report. Niadtong Agosto 24, 2025 ang mabulukon nga Rodelsa Hall sa Liceo de Cagayan University sa Cagayan de Oro napuno sa mga tingog sa talagsaong talento ug sa pagsaulog sa kultura atol sa Mindanao International Music Festival 2025. Giorganisa sa Music Teachers Network Alliance kining prestihosong kalihukan nga nagpakita sa mga dekalidad nga mga performers gikan sa tibok nasod nga nagkahiusa sa usa ka lig-on nga pagpasidungog sa kadato sa musika ug sa kultura. Nagrepresentar sa Mindanao Mission Academy ang Teens Praise nga misaka sa entablado nga may kinasing-kasing nga presentasyon sa Sanctus nga naghimaya sa Dios pinaagi sa ilang musika ug mapagarbuhong nagdala sa ilang bandera. Ang ilang mga tingog naghatag kalipay inspirasyon nga nakatandog sa mga kasing-kasing sa mga nananaw nga nakakuha og mainit nga palakpak ug pagdayig gikan sa publiko ug kaumang performers.
Padayon sa pagpataas sa mga tingog sa pagdayeg sa atong magbubuhat, Mindanao Mission Academy Teens Praise. Daghang salamat sa maong nga report. Mga higala, atong mahinabi karon ang Sabbath School and Personal Ministries Director sa Southwestern Philippine Union Conference, Pastor Abundionito Caime. Ug atong paghisgutan ng mga kalihukan, kalambuan o kahimuan sa atong ASI sa Iglesia. Kauban si Kapaglaman Alisa, dinilang sa Mizpa Commentary. Kapaglaman! Dagang salamat sa itong mga anchors. Suog karong hapon mga kapaglaom atong tukion sa itong Mizpa Commentary kung unsa ang mga highlights sa baguhay lang na human nga ASI International Convention ug unsa man ang mga challenges ug mga challenges sa mga pagplano ug sa pag-implement sa programa sa ASI diri sa ato ang dapit. Ato kini siyang paghisgutan ug pagatubagon sa ato nga bag-uhay lang gyud, fresh from Orlando, Florida mga kapaglaom ang atong pinalangga nga Sabbath School Director and Personal Ministry sa Southwestern Philippine Union Conference, walay lain Pastor Abundionito Caime. Maayong hapon Pastor and happy Sabbath. Happy Sabbath, no, mga kapaglaw, happy Sabbath po sa inyo ang mga puluyanan. Pastor, alam ka Pastor. Okay. Yeah. Baguhay lang yung ka Pastor, no? How was the experience sa Florida, Pastor? Yeah, una sa tanan, Liz, I would like to praise God and to thank Him. Also sa among administrators sa Southwestern Philippine Union Conference, si Sir Pastor Jerry Patalingho, Sir Chem Almusera, and also Pastor Ubos, in allowing me to attend the ASI International Convention sa Florida. Why? Because although it is not our authorized meeting, but then after the GC session, ila kong gitugutan nga mo attend sa maong ASI International Convention sa Orlando, Florida. Because para sa itong mga kapaglaom, basin nag-question sila why the Sabbath School Director and Personal Ministry, the ASI is under, can you elaborate that one, Pastor, nga nung sa imo siya nahulog nga department? Okay, salamat Liz, no? Mga kapaglaom, ang ASI na under sa umbrella sa Sabbath School and Personal Ministries, it is because ang Personal Ministries man God is dako siya o lapad siya o kining involvement. Yes. No, it is it involves the laymen, and the Sabbath School also involves it is a place where ang tanang mga brother ma-converge diha, professional ka man, plain church member ka man, or businessmen. So sa setup sa ato ang organized church, gipailalom sa Sabbath School and Personal Ministry ang ASI. Ang ASI. Yes. And ASI is the Adventist Layman Services and Industry. And the trust, kani siya mga naglangkob na siya sa ito mga Adventist professionals, Adventist business owners, kana po mga supporting ministries nga ang ilahang nga goal gyud is to share Christ in the marketplace. So actually, Liz, mga kapaglaom, ang nakanindot lang sa ato ang mga ministries, supporting ministries, I mean, is kung baga there should be an integrated work or involvement tungod kay ASI gi-create mong siya with the overarching motto, sharing Christ in the marketplace. So whatever is your profession, sa imong profession, unsa ang imong negosyo, you are the one that can reach out across the workplace, para at least ma-reach out nimo ning mga tao nga atong ginuhuna sa iglesia nga mga nasa higher echelon. Yeah. Why? Because ang ato ang focus mostly sa atong mga evangelistic thrust is naata sa elite ministry. Yes. So now in ASI we are doing the elite ministry. Elite. Yeah. Lagi kay kung if you are like an attorney, kinsa man ang mag-share sa kang Christ attorney, dili man si teacher. Yeah. So si attorney gyud siya. So Yes. your profession is, your goal is really to share Christ wherever you are. Yes, unya Liz mga kapaglaom. Ang ASI is do na siya trust to reach out these 3 W's. Okay. The wealthy, The wealthy. the well-educated, and the worldly. So kung ato tan-awon ASI here in Southwestern Philippine Union Conference,
like Bukidnon CMM, like Western, and the rest of the mission and conferences, they are doing the sharing Christ in the marketplace, inviting those professionals and businessmen. And then we are happy and we thank God na there are those converts nga like doctors, like engineers, although dili daghan mga igsuon, pero at least ang nila pamurag budlisan ba or quality. Yeah. Wala man tagi-ingon nga nag-discriminate sa mga hilit, Yeah. pero kinsa may mo reach out nila aning mga tawana. True. Pastor, bago lang naman ang ASI convention sa Orlando, Florida. Can you give us the highlights sa atong nahimo nga convention dito Yeah, actually mga kapaglaom, Liz, nindot kayo ang Rosen Center Hotel sa Orlando, Florida, and then nindot ang ilang theme tungod kay Investing for Eternity. Investing for Eternity, no? So you are called, consecrated, and committed. So ang highlights dito is ang culmination, they invite our newly elected president, Pastor Ayrton Cooler. Yeah, and he is speaking about the thrust of the mission of the church. Iyang giling kini sa the prophetic thrust sa iglesia usab nga why we are here and we are called to be faithful. So we are called, we are consecrated and committed to do the sharing of the gospel. Alright. Pastor, ASI Philippines, especially diri sa to ang teritoryo sa Southwestern, has been very, very active in evangelism ug sa mga in their works. But we also believe na amagid na yung mga challenges nga ato ang mga nasinati. Can you explain to us unsay mga challenges atong nabate diri sa ato? Okay, no. So salamat kay Liz. Mga kapaglaom, actually when we are organizing the ASI chapters ilalom sa teritoryo sa Southwestern Philippine Union Conference, grabe ang challenge, Liz, mga kapaglaom, tungod kay na ay misconception sa mga iglesia nga ang ASI is para lang ni sa mga businessmen or sa mga dato. Why? Because ang mga members sa ASI before, kanabitang mo active lang sila or mo participate whenever there is what we call a division-wide ASI convention like Taiwan, like Indonesia. So, ang mga churches ganoon ang dili na para sa mua kay para pang dato na kay travel man abroad. Pero wala ang ato ang motto, Liz, nga it is sharing Christ in the marketplace. Kung asa ka nahimutang, sa imong profession, sa imong activity or business activity, you are there para mo share ni Christ. So, atong gipaningkamutan nga atong mga counterparts sa mission conferences, they will organize chapters para ipasabot, Liz, nga ASI is what, I mean, it's like gitaparan nato ang civic organization sa gawas, like Lions Club, like Rotary, nga usahay ang atong mga brethren, dito na ni-focus sa pagpamimbro, where in fact naatay ASI, the community trust o engagement sa ato ang iglesia. Right. So, muto siya mga challenges, lisod kaayo para sa ilaha nga. Mura bitag maka-judge din ka diretso. But, Pastor, how did we overcome these challenges? Nga, ang atong gihimo, Liz, is we are doing mission-wide or conference-wide conventions. Okay. Yeah, and by diha sa convention, atong gi-link ang business trust or kanibitang mga message or mga pamaagi sa business with the prophetic trust sa iglesia. Meaning, why you are gitagaan kag business sa Ginoo, why gitagaan kag profession sa Ginoo, use it for His glory in sharing Christ in the marketplace. And then, through that convention, we having recruit, not to the point of recruit, but we are promoting nga the church will somehow support by being a member of the ASI. Yes. Pastor, naatay mga kapaglaom karon who are also business owners, who are also professionals, doctors, teachers, who would like to be part of the ASI. But how will they join ASI, Pastor? Okay, no? Good question, Liz. Mga kapaglaom, kamong mga business owners, kamong mga professionals nga nakanuog na mo
it is not dili ni siya laag-laag ha suroy but sharing Christ in the marketplace. Yes. In fact ang atong trust yun list is murag 6 areas like ako nang form into chiefs like community engagement, like health, education, and special projects and evangelism. So and family. So chiefs. So kini silang mga area ato ning gitagaan og pagtagad tungod kay ano yung mga areas, it is where ang atong church usab week ang ato ang activity. Now, katong mga gustong mo join sa ASI, ayaw mo kahadlok, ayaw mo kaulaw tungod kay dili ni pang dato list. Yes. No? It is for the common good of the church. And then asa man mo nga area, asa mga mission na belong or conference, just duol sa atong Sabbath School and Personal Ministries Director sa academician conferences, we have the form list para mapamembro nila, and then who knows, you can be a part or a blessing ngadto sa mga kinabuhi nga nag-need sa ato ang tabang. Yeah, thank you so much. Sumuduol lang yun mo kapag laom sa inyong mga district pastors pod. District pastors pod, yeah. Para mo ma-echo sa ato ang directors, sa ato ang mga unions, or bisan kinsa nga mga active members nga inyong kaila, doon lang sila dadto. Yes. And ayaw yung kaulaw. You are a family of the ASI kapag laom. And you said daghan tag mga conventions, Pastor. And what are we gonna look forward sa ato ang department, especially sa ASI? Do we have like mga future nga mga plans or activities nga ipahigayon after aning nga mga conventions sa international? Yes, actually, just recently nahuman ang ato ang union-wide ASI convention nga dito gihimo gipahigayon sa Central Mindanao Mission. Nalipay ta with our officers and with our administrators nga they have been part sa maong kalampusan sa gihimo nga ASI convention sa MM. Pastor, thank you so much. And do you have a message sa ato ang mga kapaglaom who's watching us right now? Okay, no, mga kapaglaom, mga kaigsunan, if ever you are entrusted with God, with the business or what profession, use it for His glory. Please, no? Gamitan na sa iyang paghimaya sa ngalan, investing something sa langit nun nga dapit where ang taya o ang anay dili makakutkot niya na. Wow, I love that, Pastor. Thank you so much. So, that's it, Pastor? Yes. Alright, thank you so much, Pastor Jaime. And sa atong mga kapaglaom, again, naapaday tayo official nga gi-announce for the next convention sa international ipahigayon sa Phoenix, Arizona. Next year, March. Yeah. So, katong mga interesado, Liz, to go abroad or to join us in Arizona sa ASI International Convention, prepare your visa, prepare your passport, and money. Yeah. Thank you once again, Pastor Jaime, and mga kapag sa Cordillera Administrative Region, Philippines, pinagi sa maong tabang ipakita ang tinud-anay nga pag-alagad o pagpakabana sa mga biktima sa kalamidad. Ang nga tropical depressions, Krising, Dante ug Imong. Ang matag pamilya nakadawat og cash assistance aron makatabang sa ilang dinaliang panginahanglan. Kini nga tubag nahimong posible usab pinaagi sa ubay-ubay nga suporta sa ADRA International, ADRA Deutschland,
ADRA Australia, ADRA Japan, ug ADRA Asia Regional Office sa pakigtambayayong sa mga local government unit sa nasangpit nga lugar. Padayon kita sa pagdala og paglaom ug kahupayan sa mga komunidad nga nagatubang sa mga hagit nga nagdala sa mga katalagman. Samtang kita nagampo alang sa kusog, kaayuhan ug kalig-on alang sa tanang naapektuhan. Mabuhay Adventist Relief and Development Agency. Dahang salamat sa mong report ug dalaygo ng Dios sa atong mga dasig nga mga kaigsuunan. Kapag lawan na Lisa, daghang tag nakalap nga mga report karong simana. Gani ato nasaksihan diri sulod sa atong compound ang kadasigon sa ato nga mga literature evangelist. O nakasulay na ba kaani nga trabaho kapag lawan na Lisa? Actually, wala pa yun ko officially no nga naka-appeal yun sa LE. Kiranyel, apan, nakatry po ko ka ng ako lang ba? Ako ang book, akong gibaligya. Ayo, kapag lawan rin kung sa imong kasinitian ini nga Wala ko ka na ni. Hapit ko madayon lang pero high school po ka to. Ano hapit man? Wala mong go tugti. Ay. Mapinod ako nga di mo nanghid ba? Sakton man. Mananghid yun. Nanghid. Abi ninyo, sa panahon na mo sa una, ako nag-eskwela ko sa high school sa ato nga gobyerno nga eskwelahan. Pero tungod sa kadasigon sa atong iglesia, ang ato nga mga leader sa ato nga iglesia, mi danis ato nga mga batan-on ug naapil ko. Sa pag-apil ni nga buhat, high school pa mi. Maybe third year high school, fourth year high school. Baklay mi gikan dito sa among lugar padulong diri sa Ligindingan, lahos diri sa unahan pa sa Ligindingan, sa Lubid. So ingana ang among trabaho. Pero nakita nako kapag laang rangil nga kung kulang day ka og pagtuwa ni nga trabaho. Ay. Lisod gid kay sa imo. Muna akong kasagaran mabatian gyud. Pagtuog yun ang ikinahanglan ni ini nga buhat. Tinuod. Nakauban-uban man ko na ko'y friend. Nya dito man sila baligya ba sa mga dapit. Uban-uban ko sila ha. Grabe pag-ampo Ikaw nga di ka kabalo pag mag-ampo, makatuon jud kag mag-ampo. Kay di man jud ka kalakaw kung di nyo mampuan ang imong gibaligyan. No, so makita na ko ba nga grabe kay sila ka positive nga kana bitaw bisan bitaw kapoy ba kay na magdala-dala mga dagko kay nga mga kuano nya di pa jud ka mahalinan sa usa ka adlaw. Adi ako friend nga grabe yung pagtuo ba nga Lord maka sale lang gani ko mo ni akong buhaton Lord. Ay ka-sale man gyud siya. Volume pa yun. So grabe. Tulog ka na kapag lawan Lisa sa kagabion. Pukawon ka nga sa gabi para mag-ampo. Ampo. 12 midnight. Pagkataon, nanapoy mo mo kay mag-ampo. Yeah. Nga na kadasig ang ato nga mga magbubuhat sa literature ministry. Kudos good sa atong mga literature evangelists sa tibuok kalibutan. Ug dili lang na mao, daghan pa tag mga balita gyud. Daghan pa. ASI kapag laom. Tuod ka na. Kapag laom Renel og Maker. Kani bitang atong church ba kay nakita na ako nga di ka kaingon nga wala man mi na apilan sa mensahe wa mi kadungog. Kung sa bukid natay sulad. Sa diri sa syudad natay mga missionaries. Sa Salagyo natay digital. Di ba? Kanang mga abi nato di nato ma-reach bitaw nga mga person, kaning mga professionals. Usahay maglisod man ta og good approach. But praise the Lord kay na-establish ang ASI, which is ikaw kung unsa ka nga profession sa businessman ka makahatag ka og mensahe sa imong kapwa. Actually, in the marketplace. Kung makita nimo ang tanang departamento sa atong iglesia manggod, grabing ang pagtambayayong alang sa pagduso sa buhat o kini sila tanan makaabot gid sa mga suok-suok nga bahin sa samot na ang ASI. Nga bisag unsa man imong trabaho, for example, ikaw nga ordinaryo lang nga tao dili ka makasulod sa mga tao nga mga dagkog mga ranggo. Ang atong ASI sila andam nga mo sulod. Equip. Tinod ka na. Yes. Og mga higala, mao kadto ang ato nakalap nga mga balita. Atong nasaksihan ang nagkalain-lain mga positibong balita ug mga sugilanon sa paglaom. Kini inyong ubos nga igsoon, Makardayhang. Sugilanon nga makahatag ka natong kadasig ug kaligon sa atong pagtuo. Kini yung kapaglaom Annaliza La Victoria sa kanunay nang hinaot nga ang mga pulong sa gugma magpatig ibabaw sa matag usa kanato.
Ang Ginoo magauban kanimo ug kanako samtang kita mga padayon sa paglawig aning biyahe sa kinabuhi pauli sa atong matuod nga puloy-anan. Kini ubos nga igsoon, Riniel Capon. Hangtod sa sunod higayon, may our Heavenly Father who watches over us. Watch over you and me till we meet again here on Mispa Live News and Commentary.